Assalamualaikum! Hello! Magandang araw po sa lahat. Magluluto po tayo ng isda at ito ang ating mga spices. Paminta, asin, turmeric powder at curry powder. Ilalagay ko dito sa ibabaw ng haluin muna natin mas maganda. Kasi maghahalo-halo din naman sila eh. Okay. Halo-halo, halo-halo. Okay. Ngayon, ilalagay natin dito sa ibabaw ng isda. Ayan. Nag-iisa po ang kamay ko, sorry. Ayan. Okay. At ayan siya. Hindi ko na binidyo kasi dalawang kamay yung ginamit ko syempre. Hindi na ako makakapag-video. Ayan siya. I-marinate natin siya ng ilang minuto na ganyan. Keep, and then balikan natin. Habang nakamarinate po ang ating isda, ayan siya. Okay, luto tayo ng kanin. Ito siya. Lagyan natin ng asin. Ito po ang style ng pagluluto namin ng kanin dito, ha? Hindi yung ano. Meron ding rice cooker, pero kapag Arab food talagang ganito ang style. Ayan, asin para sa kanin. Meron pa tayong gulay dito, sibuyas na malaki, ayan, isa. Kamatis, again frozen, pero okay lang. And dalawang patatas. Hindi, optional yung dalawang patatas, kahit ilan ang gusto nyo. Ganito po ang gayat ng mga gulay, ha? Yung kamatis, kung fresh lang yan, sana pabilog din, mas maganda. Pero, frozen naman siya, kaya okay lang. Pero mas maganda kung hindi frozen at ginayat ng pabilog din na ganyan. Pero, ayan na nga, frozen na, so okay lang. Eto na po yung kanin, malambot na, i-strain na natin siya, ayan. Okay, nilagay ko na, i-strain na natin siya. Maingay lang po ha, kasi may exhaust fan. Ayan, maingay. Okay. Ayan, na-strain na natin ang kanin. And then, na-strain na natin yung kanin. Ito na, maglagay tayo ng mantika sa kawali. Sa kawali, syempre. Ayan. Then, turmeric powder. Ito siya. Maliit lang na kutsarita. Ayan siya. Kaunti lang yan. Parang kalahating kutsarita lang na turmeric powder yan. Okay. Itong recipe na ito ay itinuro sa akin ng matanda na lolo ng asawa ko, ha? Kaya old-fashioned way. Ayan siya. Prituhin natin yung turmeric. Ganyan. Ayan na siya, di ba't kumukulo na yung mantika at saka yung turmeric. Ang gagawin natin, aalisin natin kalahati ng mantika. Lagay natin sa maliit na lalagyan. Okay, meron pang natitirang mantika syempre. Ayan. Then, ilagay natin ang ating mga gulay. Eto sila. Lagay natin sibuyas. Yan, patatas. Lagay lang natin sila sa lapag na ganyan. Init. Then, yung kamatis. Ayan, defrost na siya ng konti. Ayan. Ikalat din natin, syempre. Para wag silang iisang lugar na ilagay. Pero mas maganda kung bilog din yung, yung kamatis. Pero wala eh. Wala tayong fresh. Yan. Then, lagay na natin yung, pag nalagay na natin yung tatlo na yon, lagay na natin yung kanin na na-strain natin kanina. Ayan siya. Sa ibabaw. Ayan. Ayan siya.
Merong nagtatanong na na kaibigan ko, paano daw nagiging yellow yung kanin. Eto siya. Gayam, Mayra Lucas, eto. Hindi ko lang nagawa nung tinatanong mo ako kasi hindi pa ako magluluto noon. Eto siya. Ganito siya. Okay, lagay natin lahat yung kanin na ganyan. Eto na siya, nilagay ko na yung kaunting mantika kanina na hiniwalay natin. Di ba naghiwalay tayo ng kaunti kanina? Yan na, nilagay ko sa ibabaw para yung kanin ay maging yellow. Ayan na siya. Gaya, Mayra Lucas, eto na yung tinatanong mo noon, paanong naging yellow yung kanin, eto siya. Mamaya, pag sinandok natin siya, tingnan mo, puro iyan yellow sa loob. Okay? Iniin na lang siya ha, tingnan ang apoy. Napaka-slow. At habang iniin na lang natin ang kanin, prituhin natin naman ngayon ang isda. Yan siya. Keep para At ito na nga. Tingnan nyo ang outcome. Ito na siya. Okay, ganito siya. Kuha sa loob para makuha natin yung gulay. Ito siya. Ayan yung sibuyas kanina. Kunin natin yung patatas. Ayan siya. Mate, ito na yung tinatanong mo noon, paano gumawa ng ganyan. Ayan. Okay. And then, with the fish, ito. Tada!